Paring JB, kumusta na? Aba, grabe ah. Ang laki na ng pinagbago mo. Dati patpatin ka. Ngayon ang laki na ng katawan mo ah. Sa bagay, marami nga palang gym sa Maynila ano. Dito kasi sa probinsya, lalaki ang katawan mo dahil sa bigat ng trabaho at sa mga gawain. Nako paring Choy, wala akong oras para mag-gym. Alam mo siguro kaya lumaki tong katawan ko dahil na rin sa bigat ng trabaho ko dun sa pabrika. Ano nga pala nangyari sa trabaho mo ron? Alam mo paring JB, para sa akin mas maganda pa rin ang buhay dito sa probinsya eh. Hindi man kagaya ng sahod sa Maynila, pero hindi malaki ang gastos dito. Hindi kagaya sa Maynila na ang tataas ng bilihin. Pambihira. O ito, nakita mo ba tong bahay ko to? Napatayo ko lang ito dahil sa pagtatrabaho ko kay Don Miguel sa gilingan niya ng palay. Wow, ayos ah. Asensado ka na pala pare. Masaya ako para sa'yo. Ako kasi, kahit na anong kayod hindi ako makapag-ipon eh. Siguro nga, tama ka na ang laki nga ng gastos sa Maynila. Kaya kahit anong laki ng sweldo mo, sa mga kailangan lang bayaran mapupunta. Pero alam mo pare, masaya ako na bumisita ka rito eh. Ang tagal na natin di nagkikita. 3 taon na rin yata mula nang huling beses tayo nag-usap. Kaya masaya ako ngayon pare, dahil nakita tayo muli. Napangiti si JB sa sinabing yun ni Choi. Humigop siya ng kape na ibinigay nito sa kanya nung dumating siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Oo nga pare, parang kailan lang yun no? Ikaw ba paring Choi? Hindi mo ba namimiss ang Maynila? Ano naman ang mamimiss ko sa Maynila pare? Yung traffic at gulo? Mas maganda ang buhay ko rito pare. At least dito, may mapagkuunan ng kabuhayan kahit papano. Tumango si JB, ngunit hindi pa rin niya masabi kagad ang dahilan ng kanyang pagpunta ron. Saglit siyang tumingin sa kabuuan ng sala ng bahay ni Choi. May katamtamang laki ang bahay ng kaibigan niya. Meron itong kwarto at kusina. Medyo magulo, ngunit masasabi niyang mas okay yon dahil sarili nito ang bahay at lupa. Paring Choi. Meron sana akong hihinging pabor sa'yo eh. Kaya ako nagpunta rito dahil doon. Oh, anong pabor naman yan pare? Pare, kakapalan ko na ang mukha ko ha. Baka pwedeng makituloy muna ako dito sa bahay mo. Sandaling natahimik si Choi. Ilang segundo itong nakatingin sa kanya. Tumikhim ito at saka muling nagsalita. Bakit pare? Ano ba nangyari? Ang totoo niyan paring Choi natanggal ako sa trabaho sa pabrika. Ha? Paano naman nangyaring natanggal ka ron? Hindi ba dikit ka sa supervisor doon? Kaya nga Saka alam mo namang hindi ako pabaya sa trabaho, di ba? Pero may isang kasamaan na ako ron na nainggit sa akin dahil paborito ko ng supervisor namin. Yun, siniraan ako. Pinalabas niya na may ninakaw akong materyales sa bodega. Ano? Naniwala naman yung supervisor mo? Oo, kahit anong paliwanag ko, wala. Mas pinaniwalaan niya yung kasamaan namin. Ayun, tinanggal ako. Buti nga at hindi ako kinasuhan kundi mas malaking problema at abala yun. Napakamot si Choi sa kanyang batok. Langya, iba talaga nagagawa ng inggit pare no? Sa dating pabrikang pinagtatrabahuan ni JB, nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Choi. Kapwa sila manggagawa roon at parehas na mga bagong salta sa syudad. Sa unang buwan pa lang ay nagkasundo na silang dalawa. Ano pare, ayos lang ba sa'yo na dito muna ako makituloy sa inyo? Pasensya ka na talaga ha. Wala na kasi akong ibang malalapitan Alam mo naman, parehas na tayong ulila. Wala namang problema sa akin yung paring JB. Yun nga lang, dito ka sa sala matutulog. Iisa lang kasi ang kwarto ko Tapos pang-isahan tao lang ang higaan doon. Wala namang problema ron paring Choi. Kahit nga sa banyo pwede ako matulog Isa pa JB,
Hindi naman kalakihan ang kinikita ko rito. Hindi yung kakasya para sa atin dalawa. Alam mo na ang ibig ko sabihin. Naiintindihan ko yung paring Choi. Bala ko naman talaga maghanap ng trabaho kaagad para makatulong ako sa gastusin. Nakakahiya kasi kung makikita na nga lang ako tapos pabigat pa ako. Kung ganun pare, aprobado na. Walang problema. Napangiti si JB. Hindi niya akalaing ganun pa rin kabuting kaibigan si Choi kahit matagal na silang hindi nagkita at nagkausap. Hindi talaga siya nagkamali ng taong nilapitan. Paring Choi, maraming salamat talaga. Hindi mo alam kung gaano kalaki na itulong mo sa akin. Ayos lang yun. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag ka mahihiya. Ano ba't naging magkaibigan tayo, di ba? Matapos yun, ay tinulungan ni Choi si JB sa pag-aayos ng mahihigaan niya sa sala. Nang sandaling yon, ay determinado si JB na bumangon muli. Nang sumunod na araw, ay maagang gumising si JB. Matapos ang almusal ay nagpaalam siya kay Choi na magtutungo sa bayan upang maghanap ng trabaho. Ngunit sa ilang pinuntahan niya roon na may bakante ay hindi siya natanggap. Lumipas pa ang 2 hanggang 4 na araw na wala pa rin nahahanap na trabaho si JB. Dahil doon, tila nais niya ng panghinaan ng loob. Isang hapon, bagsak ang balikat na umuwi si JB sa bahay ni Choi. Nadatnan niya ang kaibigan na nakaupo sa mahabang upuan sa labas ng bahay nito habang umiinom ng kape. Tumabi si JB kay Choi at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Oh, paring JB, kumusta? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Yun nga hindi pa paring Choi. Inaalat yata ako. Ilang araw na ako naghahanap ng trabaho pero parang walang gustong tumanggap sa akin Ganun ba? Sayang naman. Pero wag ka mawala ng pag-asa, paring JB. Baka bukas o sa susunod na araw, makatsamba ka rin. Sana nga magdilang anghel ka, paring Choi. Ayoko namang umasa lang sa'yo habang nandito ako. Magkaiba pala tayo. Kasi, nung bumalik ako rito sa baryo namin, ay nakahanap kagad ako ng trabaho. Alam mo, paring JB, swerte talaga ako sa trabaho ko sa sakahan ni Don Miguel Alam mo ba, sa lahat ng tauhan niya, ay ako ang pinakapaborito ni Don Miguel. Talaga? Bakit naman? Kasi naman, ako ang pinakamatyaga sa trabaho. Wala akong reklamo kahit gaano kainit sa bukid. Kaya nga isa ako sa tinaasan niya ng sahod noong nakaraang taon Minsan pa nga, ako ang pinagkakatiwalaan niyang magbantay sa gilingan ng palay kapag wala siya. Parang supervisor na rin ako doon, no? Aba, ayos Sa bagay pare, hindi na ako magtataka. Masipag ka naman talaga Pakiramdam ko nga, baka balang araw ay ako na maging kanang kamay ni Don Miguel Tumango na lang si JB at tumingin siya sa kawalan. Sa pagkakataon na yon, ay parang nais niya nang questionin kung tama ba ang desisyon niyang umalis sa Maynila at makipagsapalaran sa baryo ni Choi. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong lumalim ang hiya ni JB kay Choi dahil wala pa rin siyang mahanap na trabaho. Samantala, si Choi ay abala sa trabaho nito sa sakahan. Madalas itong umuuwi ng pagod, ngunit masaya at palaging may kwentong dala tungkol sa naging araw nito. Paulit-ulit nitong ipinagmamalaki kay JB na paborito ni Don Miguel at kung paano ito napupuri lagi ng mayamang lalaki. Lalo lang nadagdagan ang bigat na dinadala ni JB. Hindi niya gustong manatili sa bahay ni Choi nang walang naiaambag. Hindi siya ganong klaseng tao. Kahit paano ay meron naman siyang hiya sa kanyang katawan. Kaya isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ay sinabi na ni JB ang isang desisyon na ilang gabi na niyang pinag-iisipan. Paring Choi, sobra na ako nahihiya sa'yo
Ilang araw na akong palamunin dito pero wala pa rin ako naitutulong. Yun na nga. Naisipan ko nang umalis na lang. Oh, bakit pa naman iniisip yan? Pambihira ka. Hindi naman kita pinapaalis Alam ko. Pero hindi ko rin naman pwedeng abusuin ng kabaitan mo, pare. Kaya babalik na lang siguro ako sa Maynila at muling makikipagsapalaran doon. May babalikan ka pa ba sa Maynila, pare? Ang totoo, hindi na ako sigurado Pero susubukan ko na lang ulit, pare. Hindi agad nagsalita si Choi. Napansin ni JB na tila nag-iisip ang kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay inilapag ni Choi sa plato nito ang hawak nitong kutsara at tinidor, saka tumingin sa kanya ng matiim. Alam mo pa rin, JB, naghahanap ng dagdag na magsasaka si Don Miguel sa sakahan Kung gusto mo, pwede ka mag-apply. Talaga, pare? Pwede kaya ako doon? Oo naman. Sige, pare, payag ako. Mag-a-apply ako kay Don Miguel. Pero sigurado ka ba? Uunahan na kita, paring JB. Mahirap ang trabaho sa bukid. Hindi to katulad ng mga trabaho mo sa pabrika. Mas mabigat ang trabaho bilang magsasaka, pare, kaysa sa trabaho mo dati. Kasi talaga mabibilad kang parang tuyo sa init ng araw. Okay lang yun, pare, kahit mahirap gagawin ko. Basta marangal na trabaho. Kesa naman nandito lang ako sa bahay mo at nakatunganga, di ba? Okay, kung ganun, bukas isasama kita kay Don Miguel. Sigurado ako na matatanggap ka kasi malakas ako sa kanya Labis ang ginhawang naramdaman ni JB na sa wakas, magkakaroon na rin siya ng pagkakataong makapagtrabaho at hindi na lang siya aasa kay Choi. Paring Choi, maraming salamat Hulog ka talaga ng langit sa akin. Wala yun, ano ka ba naman? Basta, magpakatino ka na lang sa trabaho Huwag mo akong ipapahiya kay Don Miguel. Hindi mangyayari yon, pare. Pangako ko sa'yo. Bumalik ang sigla ni JB matapos ang pag-uusap nila na yon ni Choi. Kung kanina ay wala siyang ganang kumain, ay biglang naging mabilis ang kanyang pagsubo ng kanin at ulam. Sa labis na saya niya, kulang na lang ay yakapin at halikan niya si Choi ng sandaling yon. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay naghanda na si JB sa pagsama kay Choi sa trabaho nito. Naligo siya at nagbihis ng damit na may mahabang manggas para kung sakali na matanggap siya sa trabaho at magsisimula na siya, ay nakahanda siya. Bago sila lumabas ng bahay, ay tinanong muna si JB ni Choi. Handa ka na ba na makilala si Don Miguel, pare? Handang-handa na ako, pare, kagabi pa. Medyo kinakabahan nga lang ako pero kaya naman, pare. Ikaw talaga. Pero huwag kang kabahan, pare. Hindi naman nangangain ng tao si Don Miguel Ngumiti si Choi at tumango bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Maganda ang panahon ng umaga na yon. Presko ang hangin at hindi ganon kasakit sa balat ang init ng araw. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na ni JB at Choi ang sakahan. Napakalawak ng taniman ng palay doon. Meron din doon mga panggiling ng palay at isang malaking warehouse kung saan iniimbak ang mga palay at bigas. Sandaling huminto ang dalawa. Itinuro ni Choi kay JB ang isang lalaki na nasa tabi ng gilingan ng palay na tila nagmamando sa ilang kalalakihan na naroon. Paring JB, nakikita mo ba yun? Yun si Don Miguel. Tinignan ni JB ang lalaki. Nasa tansya niya ay nasa 50 taong gulang na. Meron yung katamtamang pangangatawan at taas. Nakasuot ito ng simpleng polo at kaki na pantalon. Habang palapit sila kay Don Miguel, ay nakaramdam ng kaba si JB. Alam niyang importante ang magiging impresyon niya kay Don Miguel. Kaya kahit kinakabahan, ay nilakasan niya ang kanyang loob. Pagdating nila sa harapan ni Don Miguel, ay kagad na bumati si Choi. Magandang araw po sa inyo, Don Miguel. Magandang umaga rin naman sa iyo, Choi. May kasama ka yata? Opo. Gusto ko po sanang
ipakilala po sa inyo ang kaibigan ko si JB. Magandang araw po sa inyo, Don Miguel. Tinitigan si JB ni Don Miguel na para bang sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. May kailangan ba kayo sa akin? Gusto po sana niyo magtrabaho sa sakahan niyo. Ay, ganun ba? Tamang-tama pala. Nangangailangan ako ng dagdag na magsasaka. Pero, may karanasan ka na ba sa pagsasaka, JB? Wala pa po. Pero handa naman po ako matuto ng lahat ng dapat ko malaman. Kung wala ka pang karanasan sa ganitong klase ng trabaho, ano ang nagtulak sa'yo para gustuin mo magtrabaho sa sakahan ko? Mangyaring Don Miguel, kailangan ko po talagang kumita ng pere. At alam ko pong marangal ang trabahong ito. Wala pong kaso sa akin kahit mahirap po ang pagiging magsasaka. Ang importante po sa akin ay ang marangal ang trabaho ko. At kasundo ko po ang lahat ng aking katrabaho. At syempre, ang magiging amo ko. Bahagyang ngumiti si Don Miguel na waring natuwa sa sagot ni JB. Maraming bumibitiw sa ganitong trabaho dahil sa hirap. Sigurado ka bang kaya mo? Sigurado po ako, Don Miguel. Ako po ang klase ng tao na hindi agad sumusuko. Mabuti. Mas gusto ko ang taong porsigido kaysa sa taong may karanasan nga pero wala naman tiyaga. Nagustuhan ko mga sagot mo, JB. Choy, ikaw na ang bahalang magturo sa kanya ng kailangan niyang malaman at gawin. Ariglado po, Don Miguel. Maraming salamat po. Muling ibinalik ni Don Miguel ang tingin niya kay JB. Simula ngayon, isa ka na sa mga magsasaka ko. Maaari ka na magsimula kagad sa araw na ito. Talaga po? Maraming salamat po, Don Miguel. Huwag mo muna akong pasalamatan. Patunayan mo na tama ang desisyon ko. Natanggapin ka. Opo, Don Miguel. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Tumango si Don Miguel. Matapos yun, ay nagpaalam na ito at naglakad papunta sa loob ng warehouse. Hindi makapaniwala si JB na ganun kadali ang magiging interview sa kanya ni Don Miguel. Bahagya siyang napapitlag nang maramdaman ang pagtapik ni Choy sa kanyang balikat. Ayos ka rin ah. Mukhang nagustuhan ka ni Don Miguel. Kaya nga eh. Salamat parin Choy ah. Kung hindi dahil sa'yo pare, malamang hanggang ngayon eh, wala pa rin akong trabaho. Sus! Malit na bagay pare. Huwag na natin palakihin. Oh, ano pang iniintay mo? Tara na! At simulan na natin ang unang araw mo bilang isang magsasaka. Ngumiti si JB at sumunod kagad siya sa kaibigan niyang si Choy. Alam niyang mahihirapan siya sa simula, pero handa siyang patunayan kay Don Miguel at Choy na kayang-kaya niya ang trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Matapos yun, ay agad na sinamahan ni Choy si JB sa palayan upang ipakita ang mga dapat niyang gawin. Mainit ang araw, pero hindi niya inalintana ang sikat ng araw sa kanyang balat. Mas pinili niyang mag-focus sa bawat itinuturo ng kaibigan niya. Okay, ganito. Ang una mong dapat matutunan ay ang tamang paraan ng pagtatanim. Dapat pantay ang distansya ng mga lupa para hindi magsiksikan at tumubo sila ng maayos. Maingat na pinanood ni JB ang kilos ni Choy bago niya yon ginaya. Sa unang subok niya ay hindi pantay ang kanyang pagkakatanim, kaya napailing si Choy at muling ipinakita kung paano yon ginagawa ng tama. Pambihira, dapat kasi ganito. Hindi bara-bara. Huwag ka muna magmadali, lalo na't hindi ka pasanay. Ang hirap naman pala nito, paring Choy. Akala ko madali lang. Wala namang madali sa trabahong bukid eh. Pero kapag nasanay ka na, ay sisiw na to para sa'yo. Sunod nilang ginawa ay ang pagbubungkal ng lupa gamit ang araro. Pinagmasdan ni JB kung paano hinawakan ni Choy ang lubid at kung paano nito ginagabayan ang kalabaw. Matapos ang ilang pagpapaliwanag, ay ipinasa ni Choy sa kanya ang lubid. Napalunok si JB pero agad niyang hinawakan ang lubid at sinubukang gabayan ang kalabaw.
Pero hindi pa siya sanay kaya imbis na lumakad ng maayos ang kalabaw, ay lumiko ito sa maling direksyon. Paring JB, baka daling ka niya sa kabilang baryo, lagot ka! Teka lang pare! Teka lang, natataranta ako! Ano ka ba? Dapat kalmado ka lang. Kung kinakabahan ka, mararamdaman niya ng kalabaw at hindi ka susundin. Tandaan mo, ikaw ang amo ng kalabaw, kaya siya dapat ang susunod sa'yo at hindi ikaw ang mapapasunod niya. Sinubukan ulit ni JB at sa pagkakataong yun ay mas naging maayos ang kilos ng kalabaw. Pawisan na siya at pagod, pero may nararamdaman siyang kasiyahan dahil kahit paano ay nakukuha na niya ang dapat niyang gawin. Naramdaman din niya ang kakaibang saya sa pagtatrabaho sa bukid. Ang preskong hangin, ang tunog ng mga ibon, at ang pakiramdam ng pagiging produktibo. Habang abala si JB sa ginagawa, ay napansin niya doon si Don Miguel na nakatayo sa hindi kalayuan at pinapanood sila. Agad siyang nagpatuloy sa ginagawa at mas sinipagan pa niya. Oh, paring JB, umayos ka. Mukhang pinapanood ka ni Don Miguel, oh. Tignan mo. Sige pare, galingan mo. Pero sa tingin ko, iniisip ni Don Miguel na hindi mo mapapantay ng husay ko sa pagtatrabaho. Kaya ako pa rin na magiging paborito niya. Pare, wala naman ako rito para agawin ang posisyon mo na paborito ni Don Miguel eh. Gusto ko lang talaga magtrabaho. Ikaw talaga, hindi naman yan ang ibig ko sabihin eh. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na marami na nagtatrabaho rito pero kahit anong sipag nila, hindi nila naranasan ng pagtratong nararanasan ko ngayon kay Don Miguel. Iba ako pare, matindi ako eh. Ako ang pinakamagaling. Bahagyang napakunot si JB sa sinabi ni Choi. Napansin niyang may bahid ng kayabangan sa tono ang kaibigan niya. Hindi lang yun simpleng pagyayabang, pero parang ipinagmamalaki talaga ni Choi na espesyal ito sa mata ni Don Miguel. Pero hindi lang niya pinansin yun. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa at doon na siya nag-focus upang madali niyang makabisado ang kanyang trabaho. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sina JB at Choi sa maliit na hapag sa bahay ni Choi, ay hindi maitago ni JB ang saya habang ikinikwento ang nangyari kanina sa unang araw niya sa trabaho. Alam mo, sa palagay ko paring Choi, sa pagsasaka talaga ako nakatadhana. Mahirap ang trabaho na magsasaka. Pero yung pakiramdam na tayo nagtatrabaho para may makain ng maraming tao, ay napakasarap sa pakiramdam pare. Sinabi mo pa paring JB. Pero sabi ko na sa iyo eh, malakas ako kay Don Miguel. Kita mo naman di ba? Tinanggap ka niya kagad sa trabaho. Kasi nga, ako ang nagrekomenda sa iyo. Aba, kung ibang tao yun, naku po, baka pinaghantay ka pa o hindi ka nalang tinanggap. Napangiti si JB habang ngumunguya ng pagkain. Alam niyang may bahid talaga ng pagyayabang ang tono ng kaibigan, pero sa halip na mainis ay mas pinili niyang pasalamatan ito. Oo nga paring Choi, kung hindi dahil sa'yo baka hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. Salamat talaga pre ah. Aba, natural lang yun. Kapag kaibigan mo ko, siguradong madadamay ka sa biyayang matatanggap ko. Tumawa lang si JB at nagpatuloy sa pagkain. Alam niyang mayabang talaga si Choi, pero hindi naman niya maitatanggi na malaki talaga ang naitulong nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unting nasanay si JB sa buhay sa bukid. Sa umpisa, ramdam niya ang bigat ng trabaho. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, ay mabilis niyang natutunan ang mga dapat niyang gawin. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas naging maayos ang kilos niya sa bukid at mas bumibilis na ang kanyang trabaho. Isang umaga, maagang nagtungo si JB sa sakahan para magtrabaho katulad ng kanyang nakasanayan sa mga nagdaang araw. Habang nagwawalis ng mga natirang ipa ng palay, ay natanaw niya ang ilang trabahador na nagkukumpulan malapit sa gilingan ng palay. May kakaibang ingay siyang narinig
na parang may kung anong problema sa gilingan ng palay. Nasa tabi ni JB ang kanyang paring Choi na abala sa pagsasalansan ng mga sako ng palay. Ano kayang nangyayari doon? Walang sinagot si Choi at diretso na itong lumapit sa grupo ng mga trabahador. Napansin ni JB na naroroon si Don Miguel. Nakakunot ang noo nito at tila problemado. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan pa ni JB ang sarili at sumunod siya kay Choi para alamin ang nangyayari. Paglapit niya ay narinig niya ang usapan nina Don Miguel at Choi. Choi, ano bang gagawin natin dito? Nasira ang isang gilingan. Hindi na gumagana ng maayos. Tinignan ni Choi ang makina at pinakiramdaman ang tunog nito saka tumango. Ang pinakamainam po ay ipaayos po kagad natin yan, Don Miguel. Mas mabuti nang gumastos ka ngayon kesa lumala pa po ang sira at mas lumaki pa ang gastos. Napansin ni JB ang makina at lumapit pa siya roon ng konti. Mula sa itsura nun ay naisip niyang baka kaya niyang ayusin ang sira. Baka naman pwede ko pong silipin muna. Lumingon si Choi kay JB at bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Aba, teka pare, baka mamaya ay mas lumala pa ang sira niyan kapag ginalaw mo. Mahal ang pyesa niyan, parang JB. Hindi mo naman linya ang ganyan, di ba? Pero hindi pinansin ni JB ang sinabi ng kaibigan niyang si Choi. Yumuko siya sa makina at maingat na inspeksyon ang bawat bahagi nun. Napansin niya kagad ang problema. Isang tornilyo ang maluwag at may bara sa loob na nagpapatigil sa tamang pag-ikot ng makina. Mukhang kaya ko pong ayusin to, Don Miguel. Pero kailangan ko po ng ilang gamit sa pag-aayos. Nang tingnan ni JB si Choi, ay napansin niya ang pagdududa sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ngunit dahil alam niya na kaya niyang ayusin yon, ay mas naniwala siya sa kanyang sarili. Agad namang nag-utos si Don Miguel sa isang tauhan nito na ikuha si JB ng tools. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik ang tauhan, dala ang mga kakailanganin ni JB. Agad na sinimulan ni JB na ayusin ang makina ng gilingan ng palay. Lahat ay nakatingin sa kanya, kaya medyo nakaramdam siya ng kaba. Maingat niyang hinigpitan ang maluwag na tornilyo at tinanggal ang bara. Matapos ang halos 20 minuto, ay sinubukan niyang paandarin muli ang makina. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan bago tuluyang gumana ng maayos ang gilingan. Nagpalakpakan ang mga trabahador na naroon at pinuri pa ng ilan si JB. Napangiti si Don Miguel at tumangutango na halatang natuwa sa nangyari. Tinapik pa nito sa balikat si JB. Napakahusay, JB. Ilang minuto lang, naayos mo na kaagad. Iniligtas mo ko sa malaking gasto sa pagpapaayos niyan. Teka, paano mo nalaman kung ano ang sira? Don Miguel, may alam po kasi ako kahit papano sa pag-aayos po ng makina eh. Noon po sa Maynila ay nagtrabaho po ako sa isang maliit na talyer. Natuto po ako doon kung paano po ayusin ang ilang sirang makina. Biruin mo nga naman, may alam ka pala sa ganyan. Ang dapat sa gaya mo ay binibigyan ng reward. Naku, hindi na po kailangan, Don Miguel. Maliit na bagay lang naman po yan eh. O sige, ikaw ang bahala. Pero napakahusay mo. Pinahanga mo kaming lahat dito. Biglang lumapit si Choi at inakbayan si JB na parang proud na proud ito sa ginawa niya. Aba, syempre. Kaibigan ko kaya ito, Don Miguel. Kanino pa ba ito magmamana kundi sa akin? Natawa si JB habang umiiling, pero sa loob-loob niya ay masaya siya na kahit paano ay naipakita niya ang iba pa niyang kakayahan. Para sa kanya ay sapat nang makita niyang masaya si Don Miguel sa kanyang naitulong at hindi niya na kailangan ng kahit na anong reward. Matapos ang maghapong trabaho sa bukid, ay naglakad na pauwi sina JB at Choi. Malamig ang simoy ng hangin ng mga sandaling yon
at unti-unti nang lumulubog ang araw sa kanluran. Ramdam ni JB ang pagod sa buong katawan, pero masaya siya dahil natapos nila nang maayos ang gawain nila sa sakahan. Paring JB, kung ano lang ang trabaho mo sa sakahan, yun lang ang gawin mo ha? Napakunot noo si JB at tinignan ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin, paring Choi? Yung ginawa mo kanina, yung pag-aayos mo sa gilingan. Alam ko magaling ka pare, pero hindi tama yun. Paano pala kung lalo nasira? Baka ikaw pang pagbayarin ni Don Miguel. Aba, hindi mo alam kung magkano yun at baka ilang taong ka magbabayad sa kanya. Pero pare, naayos ko naman, di ba? Wala naman naging problema eh. Umiling si Choi at tumingin sa kanya ng seryoso. Oo nga. Paano nga kung hindi? Paano kung lalo pang lumala? Ayoko magkaroon ka ng mas malaking problema, paring JB. Nagmamalasakit lang ako sa'yo bilang kaibigan mo. Naiintindihan ko, paring Choi. Pasensya ka na kung nakialam ako kanina. Tumango si Choi habang patuloy sila sa paglalakad. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ni Choi. Pinag-isipan niya ang sinabi ng kanyang kaibigan at kahit papano ay napagtanto niya na may punto ito. Isang hapon sa sakahan, habang abala si JB sa pagbubungkal ng lupa, ay natanaw niya si Don Miguel at Choi na nag-uusap malapit sa kanya. Nasa gilid ang mga ito ng sakahan, malapit sa kanal na dinadaluyan ng tubig para sa irigasyon. Mula sa pwesto ni JB ay dinig na dinig niya ang ilang bahagi ng usapan ng dalawa. Choi, kailangan natin masigurong may sapat na tubig ang mga palayan sa susunod na anihan. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang gawin? Narinig ni JB na nagsalita si Choi tungkol sa kasalukuyang sistema ng irigasyon, kung paano ito gumagana at kung saan may kakulangan. Napansin niyang tila nag-aalinlangan ng kaibigan niya sa pagbibigay ng konkretong solusyon. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay biglang lumingon si Don Miguel kay JB at tinawag siya. JB, halika nga rito sandali. Iwanan mo muna yung ginagawa mo. Nagulat si JB at lumapit siya sa dalawa. Nagkaroon siya ng hinala na baka kunin ni Don Miguel ang opinyon niya tungkol sa pinag-uusapan nito at ni Choi. Naalala niya ang sinabi ni Choi nung isang araw na dapat ay gawin lang niya kung ano ang trabaho niya at huwag makialam sa ibang bagay. Pero naisip din niyang hindi naman panghihimasok ang gagawin niya kung sakaling hihingin nga ni Don Miguel ang kanyang opinyon. JB, halika rito. Ano sa tingin mo? May naisip ka bang paraan para mapaganda ang daloy ng tubig dito sa ating irigasyon? Yan kasi ang pinag-uusapan namin ni Choi kanina pa. Sa tingin ko po kasi dyan, Don Miguel kung magdadagdag po tayo ng mas malalim na kanal sa ilang bahagi ay mas magiging pantay po ang daloy ng tubig. Minsan po kasi naiipon lang ang tubig sa iisang lugar at hindi umaabot sa ibang bahagi ng taniman. Kung mas maayos po ang distribusyon ng tubig, mas magiging maganda po ang ani natin. Nagulat si Don Miguel sa sinabing yun ni JB. Tinignan siya nito ng may kasamang paghanga. Magandang ideya yung naisip mo, JB. Hindi ko naisip yan Mukhang may alam ka rin sa mga ganitong bagay. Ngumiti si JB, pero nang lingunin siya ni Choi, ay napansin niyang kahit nakangiti ito sa kanya, ay tila may inis sa mukha nito. Choi, mukhang dapat natin pag-isipan ang mungkahi ni JB. Baka ito ang solusyon sa problema natin. Tumango lang si Choi, pero hindi na ito nagbigay pa ng komento. Habang bumabalik si JB sa kanyang ginagawa, ay hindi niya maiwasang kabahan dahil pakiramdam niya ay hindi nagustuhan ng kaibigan niya ang pagsagot niya sa tanong ni Don Miguel. Kinagabihan, sa hapagkainan, ay napansin ni JB na tahimik si Choi at halos hindi tumitingin sa kanya. Malayo yun sa pagkatao nito na palaging may kwento kapag kumakain sila. Naramdaman niya na parang ayaw siya nitong kausapin
kaya hindi na siya nagdalawang isip na magsalita. Paring Choi, galit ka ba sa akin? Kanina ka pa hindi nagsasalita mula nang umuwi tayo eh. Hindi ako galit sa'yo. Pagod lang ako. Nakita mo naman kung gaano karami ang ginawa ko kanina sa sakahan, di ba? Saka ano naman ang magiging dahilan ko para magalit ako sa'yo? Baka kasi galit ka sa akin dahil sinagot ko yung tanong kanina ni Don Miguel tungkol sa irigasyon. Hindi ba sabi mo sa akin huwag akong makialam sa mga bagay na hindi naman sakop ng trabaho ko? Humihingi lang ako ng pasensya dahil doon. Hindi ko kasi napigilan na hindi sagutin yung tanong ni Don Miguel. Biglang tumawa si Choi ng malakas na ikinagulat naman ni JB. Hindi ako galit sa'yo, parin JB. Aba, ang babaw ko naman kung magagalit ako sa'yo ng dahilan doon. Pambira tong taong to, oo. Ang totoo nga niyan, masaya ako na natutuwa si Don Miguel sa'yo. Ibig sabihin, ay hindi ako nagkamali na inirekomenda kita sa kanya na magtrabaho sa sakahan niya. Mabuti naman kung ganun, pare. Ayoko rin naman na magkaroon tayo ng away o hindi pagkakaintindihan ng dahil lamang sa trabaho. Huwag kang mag-alala, parin JB. Ang inggitero ko naman kung magagalit ako sa'yo dahil natutuwa sa'yo ang boss natin. Basta, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo maganda sa trabaho. Hindi na iwasan ni JB na mapangiti sa sinabing yun ng kanyang kaibigan. Kahit paano ay gumaan na rin ang pakiramdam niya at inisip na lang niya na pagod talaga si Choi kaya wala itong imik sa kanya. Habang tumatagal ay napansin ni JB na madalas na sa kanya nagtatanong si Don Miguel tungkol sa mahalagang bagay sa sakahan, mula sa pagtatanim hanggang sa mga epektibong sistema ng irigasyon. Ramdam niya na mas pinapahalaga na nito ang kanyang opinyon. Hindi lamang yun, dahil maging ang problema sa warehouse kung saan dumadami ang mga daga ay pinaalam din sa kanya ni Don Miguel na nabigyan din niya ng magandang solusyon. Isang hapon, ipinatawag si JB ni Don Miguel sa opisina nito. Nang naroon na siya, ay agad nitong ipinaalam ang dahilan kung bakit siya nito nais makausap. Alam mo, JB, matagal na ako naghahanap ng tao mapagkakatiwalaan pagdating sa lahat ng mga bagay, lalo na sa sakahan. Sa ilang linggo mong pagtatrabaho rito, ay nakita ko ang talino at galing mo sa iba't ibang aspeto ng sakahan. Dahil dyan, gusto kong i-offer sa iyo ang isang posisyon na mas akma sa kakayahan mo. Gusto kitang kuning personal assistant at advisor. Nanlaki ang mata ni JB. Hindi niya inasahan ang alok na yon mula kay Don Miguel, kaya hindi siya kagad nakapagsalita. JB, bihira lang ako magtiwala sa isang tao. Pero ikaw, nakikita ko ang potensyal mo. Alam kong malayo ang mararating mo. Kaya sana, tanggapin mo ang offer ko sa'yo. Hindi muna nagsalita si JB at nag-isip siya ng malalim. Malaking oportunidad yon para sa kanya. Alam niyang kapag mas mataas ang posisyon, ay mas malaki rin ang sahod. Pero sa isang banda, ay bigla niyang naisip ang kaibigan niyang si Choi at kung ano ang mararamdaman nito kapag tinanggap niya ang trabahong inaalok ni Don Miguel. Huminga ng malalim si JB bago nagsalita. Don Miguel, malaking bagay po ang inaalok niyo sa akin. Pero okay lang po ba kung pag-iisipan ko po muna? Naiintindihan ko. Pero sana, huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Pag-isipan mong mabuti, JB. Tumango si JB at nagpaalam na kay Don Miguel. Habang naglalakad siya palabas ng opisina na yon, ay naramdaman niya ang mga magiging epekto ng magiging desisyon niya. Pero ano't anuman, ay nais pa rin niyang pangalagaan ang pagkakaibigan nila ni Choi. Isang hapon, naglalakad sina JB at Choi pauwi. Kanina pa hindi mapakali si JB dahil hindi niya alam kung paano sasabihin kay Choi ang napag-usapan nila kanina ni Don Miguel. Alam niya na kailangan niya yung ipaalam kay Choi
upang malaman niya ang mararamdaman nito dahil dun siya magsisimulang gumawa ng desisyon. Paring Choi, meron sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Kanina kasi, kinausap ako ni Don Miguel. Parang wala namang bago dyan eh. Hindi ba sa kanya ka na nagtatanong palagi ng halos lahat ng bagay? Inalok niya kasi ako na maging personal assistant at advisor niya. Saglit na natigilan si Choi. Halatang nagulat ito sa narinig. Napansin ni JB ang saglit na pagbabago sa ekspresyon ng kaibigan. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Kung ayaw mo, paring Choi, tatanggihan ko na lang. Hindi pa naman ako nagdidesisyon eh. Ang sabi ko kasi kay Don Miguel ay pag-iisipan ko muna. Ano ka ba, JB? Nagulat lang ako pero masaya ako sa sinabi mo. Huwag mo nang pakawalan yan. Bihira lang ang ganyang pagkakataon. Talaga, paring Choi? Hindi ka galit? Naalala ko kasi, sabi mo dati gusto mong maging kanang kamay ni Don Miguel, di ba? Naisip ko kasi na baka magalit ka kapag tinanggap ko ang posisyon na gusto mo. Siyempre, kung magagalit ka, hindi ko na lang tatanggapin yun. Mas importante pa rin sa akin ang pagkakaibigan natin kumpara sa ibang bagay. Ngumiti si Choi sa kanya, sabay tapik sa balikat ni JB. Bakit naman ako magagalit sa ganyang bagay, pare? Masaya ako sa kung ano man ang magagandang nangyayari sa'yo ngayon. Magkaibigan tayo, di ba? Salamat, paring Choi ah. Ibig sabihin yan, tatanggapin ko na ang offer ni Don Miguel. Oo naman, tanggapin mo! Magagalit ako kapag hindi mo tinanggap yun. Dahil sa mga sinabi ni Choi, ay tuluyan nang nawala ang pangamba ni JB. Mas lalo niyang napatunayan na napakapalad niya at nagkaroon siya ng isang kaibigan na kagaya ni Choi. Nang sumunod na araw, ay maagang nagtungo si JB sa opisina ni Don Miguel. Nang makita siya ni Don Miguel, ay ngumiti ito na para bang alam na nito ang dahilan kung bakit siya naroon. JB, ano? Napag-isipan mo na ba ang offer ko sa'yo? Opo, Don Miguel. Tinatanggap ko na po ang alok nyo. Napakagandang balita niyan, JB. Napakasaya ko dahil tinanggap mo ang offer ko sa'yo. Maraming salamat. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Don Miguel. Maraming salamat po sa tiwala na ibinibigay niyo po sa akin. Simula nang tinanggap ni JB ang posisyon niya na yon, ay mas lumawak ang kanyang pananaw sa pagpapatakbo ng isang malaking sakahan. Nagbigay siya ng mga makabagong ideya na lalong nagpaganda sa operasyon ng sakahan. Dahil doon ay lalo siyang hinangaan ni Don Miguel. JB, hindi lang matalino ang mga ideya mo, kundi praktikal pa. Malaking tulong talaga ito sa akin. At dahil dyan, itataas ko ang sahod mo bilang pagkilala sa sipag at galing mo. Don Miguel, hindi naman po ako humihingi ng dagdag na sahod eh. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko sa inyo. Ano ka ba, iho? Huwag ka nang tumanggi. Napakalaki na natitipid ko dahil sa mga ideya mo. Karapat-dapat lamang nataasan ko ang sahod mo. Labis na natuwa si JB sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na sa loob lamang ng ilang linggo ay aabot siya sa ganung posisyon. Samantala, ramdam naman ni JB na masaya si Choi para sa kanya. Kahit minsan ay wala itong ipinakitang inggit o sama ng loob sa kanya. Palagi nitong ipinagmamalaki sa mga trabahador ang kanilang pagkakaibigan. Isang tanghali, sandaling huminto sa pagtatrabaho si JB upang kumain ng tanghalian. Nagpasya siyang pumunta sa lugar kung saan madalas kumakain ang ilang trabahador at si Choi. Habang palapit siya roon, ay napahinto siya nang marinig ang tawanan ng ilang trabahador. Aba Choi, mukhang nalagpasan ka na pala ni JB ah. Bago pa lang yun dito pero ngayon mas mataas na ang posisyon sa'yo ah. Ano bang pakialam mo? Bakit hindi ang pagtatrabaho mo ang atupagin mo? Teka, relax ka lang.
Nagbibigay lang naman ako ng opinion eh. Hindi ba ikaw ang parang kanang kamay ni Don Miguel noon? Pero ngayon, parang hindi ka niya na napapansin ah. Siguro, grabe lang inggit mo sa kaibigan mo no? Anong sinabi mo? Bakit naman ako maiinggit? Ako nga nagdala kay JB dito, di ba? Kung tutusin, kung wala ako, baka hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng trabaho. At saka, hindi niyo naman ako kagaya na napakalaki ng inggit sa katawan. Nagtawanan ng iba pang trabahador. Hindi sigurado si JB kung biro lang ang sinabi ni Choi o may bahid ng hinanakit. Pero mas pinili niyang wag nang lumapit. Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa opisina upang dun na lamang kumain ng baon niya. Kinagabihan, inaya si JB ni Choi na mag-inuman dahil bagong sahod sila. Bilog na bilog ang buwan, kaya naisipan nila na sa harap ng bahay uminom. Naglabas sila ng lamesa at 2 upuan. Inilapag ni Choi ang alak at pulutan sa lamesa at agad nilang inumpisahan ang pagtagay sa alak. Sinalinan ni Choi ng alak ang 2 baso. Sabay nilang kinuha ang mga baso at itinaas yun ni Choi. Ang unang tagay natin ay para sa bagong assistant ni Don Miguel. Siraulo ka talaga, paring Choi. Sabay nilang tinungga ang alak. Naramdaman ni JB ang pagguhit ng alak sa kanyang lalamunan. Kaya agad niya yung sinundan ng pag-inom ng tubig at ng pulutan nilang inihaw na tilapia. Habang patuloy silang umiinom, biglang naisip ni JB ang narinig niya kanina sa sakahan. Alam mo, paring Choi, narinig ko kanina yung usapan nyo kanina sa sakahan eh. Nako, wag mo nang isipin yung paring JB. Wala yun. Kilala mo naman ang mga katrabaho natin. Mahilig mang Alaska. Alam ko naman yun eh. At ramdam ko naman na masaya ka para sa akin, paring Choi. Kaya lang parang ayoko naman na masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa mga biro at pang-Alaska nila. Ito ang tandaan mo, paring JB ha. Walang kahit na ano o sino ang makakatibag ng pagkakaibigan natin. Basta ipagpatuloy mo lang ang magagandang trabaho mo kay Don Miguel. Yun ang importante. Tumango si JB at muling uminom. Unti-unti na siyang tinatamaan ng alak. Medyo bumigat na ang kanyang ulo at mas lumalim ang kanyang paghinga. Nakangiti siyang nakasandal sa upuan habang pinagmamasdan ang kalangitan. Paring Choi, ang ganda ng buwan ngayon oh. Kaya nga pero alam mo ba na kapag ganyang bilog ang buwan ay may aswang dito? Ha? Totoo ba, pare? May aswang dito? Biro lang. Sandali lang, paring JB ah. Iihi lang ako sa likod ng bahay. Balik agad ako. Tumango si JB at tumayo na si Choi. Naglakad ito papunta sa likod ng bahay. Habang mag-isa ay uminom muna ng alak si JB at hindi niya napigilan ang mapangiti nang maisip na tunay na mapalad siya dahil nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya ni Choi. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ni JB na hindi pa rin bumabalik si Choi. Pambihira talaga tong kumpare kong to. Oh. Hay nako, mukhang nakatulog na yata sa likod ah. Hindi alam ni JB, ngunit bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. Kakaiba ang katahimikan ng gabi. Nang dumaan sa kanya ang malamig na hangin, ay nagtaasan ang balahibo sa braso niya. Hindi na siya nagdalawang isip at sinundan na niya si Choi sa likod ng bahay. Pero pagdating doon ay napakunot ang noo niya sapagkat wala ron ang kanyang kaibigan. Luminga si JB sa paligid sa pag-asang makikita ang kaibigan niyang si Choi, pero bigo siya. Hanggang sa pagtingin niya sa lupa ay doon niya nakita ang isang tsinelas na sigurado siyang pag-aari ni Choi. Napalunok siya at nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Kay paring Choi to ah! Choi! Pare, nasan ka? Choi!
Walang sumagot sa pagtawag na yon ni JB. Ilang beses pa niyang tinawag si Choi, ngunit tanging ang katahimikan ng gabi ang sumagot sa kanya. Muli niyang iginala ang paningin sa paligid, pero wala pa rin siyang nakitang kahit na anong senyalis ni Choi, maliban sa naiwan nitong tsinelas. Maya-maya pa ay napapitlag si JB nang makarinig siya ng mahinang kaluskos sa mataas na talahib sa likod ng bahay ni Choi. Sa sobrang taas ng talahib doon ay hindi na makikita ang isang tao kapag pumasok doon. Habang nakatingin sa taliban si JB ay napansin niya na merong gumagalaw doon. Kahit may posibilidad na meron dong ahas, ay pinasok pa rin niya ang talahiban sa pag-aakala na naroon ang kanyang kaibigan. Choi? Paring Choi? Ikaw ba yan? Pare, huwag ka naman magbiro ng ganyan, pare. Hindi na nakakatuwa. Wala pa rin nakuwang sagot si JB. Habang naglalakad siya sa talayban, ay palakas ng palakas ang kaluskos. Marahan at maingat ang bawat takbang niya. Gamit ang mga kamay, ay hinahawi niya ang matataas na talahib sa kanyang nadadaanan. Kahit may takot siya sa kanyang dibdib, ay pinilit ni JB na lakasan ang kanyang loob dahil nais niyang makasiguro na ligtas ang kaibigan niyang si Choi at walang masamang nangyari dito. Dahan-dahan niyang itinulak ang ilang tangkay ng talahib at sumilip sa loob. Paring Choi? Paring Choi, kung nandiyan ka, lumabas ka na. Huwag mo naman akong tinatakot ng ganito. Pakiramdam ni JB ng sandaling yon ay may kung anong nagmamasid sa kanya mula sa isang parte ng talahiban. Hanggang sa paghawi niya ng talahib ay nagulantang siya ng isang nakakatakot na nilalang ang biglang sumunggab sa kanya. Natumba siya at pumaibabaw ang nilalang na yon sa ibabaw niya. Ang nilalang ay may nanlilisik na mga matang namumula. Mangitim-ngitim ang mukha nun at merong matutulis na mga ngipin. Nanlaki ang mga mata ni JB nang maramdaman niya ang matatalas na ngipin ng nilalang na yon na bumaon sa kanyang balikat. Mas lalong lumakas ang sigaw niya nang halos umabot na sa buto niya ang mga ngipin nito. Sa gitna ng matinding sakit at pagkataranta, ay naging alerto pa rin ang isip ni JB. Ubod lakas niyang sinuntok ang tagiliran ng halimaw. Narinig niya ang isang malalim na ungol mula rito bago nito inalis ang pagkakakagat sa kanya. Malakas niya itong itinulak at nang makawala siya, ay agad siyang tumakbo. Hindi na niya ininda ang paghiwa ng matalim na talahib sa kanyang balat. Sandaling lumingon si JB at nang makita niya na nakasunod sa kanya ang nilalang, ay hindi niya napigilan ang mapamura. Hindi na inisip ni JB kung saan siya pupunta dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang makalayo siya sa nilalang na yon. Pagkalabas niya mula sa makapal na damuhan ay nanlumo siya dahil hindi ang bahay ni Choi ang bumungad sa kanya, kundi isang makipot na daan na hindi niya alam kung saan patungo. Mas madilim doon at sa magkabila ang gilid ng daan ay puro mga nagtataas ang mga puno. Wala rin siyang nakikitang kabahayan kaya wala siyang mapaghihingaan ng tulong. Babalik na sana si JB sa talahiban pero nakita niya na gumagalaw ang talahiban at sigurado siya na yun ang nilalang na palapit sa kanya. Dahil wala nang mapupuntahan, ay mas pinili na lang ni JB na tumakbo sa makipot na daan kahit wala siyang ideya kung saan yon papunta. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay dinala si JB ng daan na yon sa isang kagubatan. Mas matataas sa mga puno roon at may makakapal na halaman sa paligid. Patuloy pa rin sa pagtakbo habang iniisip kung ano ang nilalang na umatake sa kanya. Hanggang sa naalala niya ang sinabi sa kanya ni Choi tungkol sa aswang sa baryo na yon tuwing bilog ang buwan. Ibig sabihin, aswang ang umatake sa akin? Si paring Choi, hindi kaya inatake din siya ng aswang na yon kaya siya nawala? Diyos ko,
Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa kaibigan ko. Nang maisip ni JB ang bagay na yon, ay hindi na lang siya sa sarili niya nag-alala, kundi pati na rin sa kaibigan niyang si Choi. Nagpatuloy si JB sa pagtakbo sa masukal na kagubatan. Sa kabila ng malamig na hangin na humahampas sa kanyang muka, ay pawis na pawis pa rin siya. Ilang beses na siyang nadapa sa mga nakausling ugat ng mga puno, pero patuloy pa rin siyang bumabangon. Isang mabilis na paglingon ang ginawa niya at muli siyang napamura sapagkat nakasunod pa rin sa kanya ang aswang. Hindi lang yun tumatakbo, kundi nagpapalipat-lipat din yun ng sanga ng mga puno na para bang isa yung unggoy. Alam ni JB na kapag tumagal siya sa pagtakbo ay mapapagod na siya at malaki ang posibilidad na maabutan siya ng aswang. Sinubukan niyang iligaw ang aswang. Nagtago siya sa likod ng mga puno at lumusot sa makakapal na halaman. Hindi siya huminto sa pagtakbo hanggang sa hindi niya napansin ang pababang daan sa kanyang unahan. Pagtapak niya roon ay hindi niya naramdaman ang lupa at bigla siyang natumba at nagpagulong-gulong siya papunta sa ibaba. Impit na napasigaw si JB nang maramdaman niyang tumama ang noo niya sa katawan ng nakatumbang puno. Ah! Aray ko! Ano bang kamalasan ang nangyari sa akin sa gabing ito? Kahit nanlalabo ang paningin dahil sa sugat sa noo, ay pilit pa rin tumayo si JB. Nang tumingala siya sa kalangitan, ay napanganga siya sapagkat napakaraming bulalakaw ang gumuguhit sa kalangitan. Hindi na niya mabilang ang bulalakaw na kanyang nakita sa loob lamang ng ilang segundo. Pakiramdam niya ay nakalimutan niya ng sandali na nasa gitna siya ng malaking panganib na maaaring maging mitya ng buhay niya. Hanggang sa nagliwanag ang paligid, nanlaki ang mga mata ni JB nang makita niya ang papalapit na bola ng liwanag sa kanyang kinatatayuan. Nang mapagtanto niya na isa yung bulalakaw, ay agad siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Nawalan siya ng balanse at kasabay ng pagtumba niya ay ang pagbagsak ng bulalakaw malapit sa kanya. Sumabog ang bulalakaw at isang malaking piraso nun ang lumipad at direktang tumama sa ulo niya. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawang umiwas ni JB. Matapos yun ay nagdilim ang paningin niya at nawalan siya ng ulirat. Sa muling pagbabalik ng malay ni JB ay sumalubong sa kanya ang matinding sikat ng araw. Napapikit siya ulit at ikinurap-kurap ang kanyang mga mata hanggang sa nasanay na siya sa liwanag. Matapos yun ay unti-unti na siyang bumangon. Inasahan niya na masakit ang buo niyang katawan dahil sa mga nangyari kagabi, ngunit labis ang pagtataka niya nang wala siyang naramdaman na kahit na anong sakit. Kahit ang mga sugat niya ay nawala na rin. Kinapa niya ang balikat niya kung saan siya kinagat ng aswang at maging ang sugat niya ay wala na rin. Imposible! Ano to nangyari? Paano nawala mga sugat ko? Panaginip ba ang lahat ng yon? Sandaling natigilan si JB nang maramdaman niya na mayroong bagay siyang hawak sa kanang kamay niya. Maraan niyang binuksan ang kanyang kamay at doon ay nakita niya ang isang maliit na bilog na bato. Kulay itim yun, makintab at kasinlaki ng isang holen. Bumilis ang tibok ng puso ni JB nang makita niya ang itim na bato. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiyang dumadaloy mula sa bato papunta sa kanyang katawan na parang nagpapalakas sa kanya. Ikaw ba nagligtas sa akin? Tanong ni JB habang nakatitig sa bato. Maya-maya pa ay luminga si JB sa paligid. Sa hindi kalayuan ay nakita niyang may isang bahagi ng lupa na tila sunog at may maliit na hukay sa gitna. Naalala niya ang bulalakaw na muntik nang bumagsak sa kanya. Kung ganun, hindi pa naginip pa nangyari kagabi. Ibinulsa na ni JB ang itim na bato. Naisip niya
na kailangan niyang bumalik sa bahay ni Choi upang masiguro niya na ligtas ito. Hindi na siya nagsayang ng oras at nagmamadali siyang naglakad palabas ng kagubatan na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto ay narating na ni JB ang bahay ni Choi. Ngunit pagdating niya roon ay wala ang kaibigan niya. Napuno siya ng kaba. Mabilis niyang tinungo ang sakahan ni Don Miguel at umasa siya na makikita niya roon si Choi. Pagdating ni JB sa sakahan ay nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Choi na abala sa pag-aayos ng mga bagong dating na sako ng pataba. Agad niya itong nilapitan at nang makita siya ni Choi ay napaatras ito sa gulat na para bang hindi ito makapaniwala na nakikita siya nito. Paring Choi! Buhay ka! Ano nangyari sa'yo kagabi? Bigla ka na lang nawala ba nagiinuman tayo? Akala ko napatay ka na ng aswang eh. Ano ka ba? Umihi lang ako tapos naisipan ko maglakad-lakad. Lasing na ako kaya nakalimutan ko magpaalam sa'yo. Pero sandali, anong aswang ang sinasabi mo? Paring Choi, may aswang. Totoo yung aswang na sinabi mo sa akin kagabi. Sa paghahanap ko sa'yo kagabi, ay napunta ako sa Talayban tapos doon na ako inatake ng aswang hanggang sa napunta ako sa gubat. Teka, sandali paring JB, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo eh. Lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? Ano ka ba paring Choi? Hindi ako lasing. Hulas na nga ako eh. Maniwala ka. Inatake ako ng aswang kagabi. Tapos pare, may bulalakaw na muntik nang bumagsak sa akin. At nakuha ko to. Kinuha ni JB ang itim na bato sa kanyang bulsa at ipinakita niya yon kay Choi. Ipapaliwanag na sana niya kay Choi kung ano yon, pero parehas silang natigilan nang lumapit sa kanila si Don Miguel. JB, nariyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Sumunod ka sa opisina ko at may kailangan tayong pag-usapan. Hindi na hinintay ni Don Miguel ang sagot ni JB. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa opisina. Habang si JB ay tila wala pa rin sa sarili at nakatulala lang. Sige na pare, sumunod ka na kay Don Miguel. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Tumango si JB at kahit magulo pa rin ang isip niya, ay sinundan niya si Don Miguel papunta sa opisina nito. Pagpasok ni JB sa opisina ni Don Miguel, ay agad niyang napansin ang tensyon sa mukha ng kanyang amo. Hindi ito kagaya ng dati na nakangiti ito o kaya ay kalmado lang. Maupo ka, JB. Sumunod naman si JB at naupo sa upuang kaharap ng mesa ni Don Miguel. Nanatili itong nakayuko habang hawak ang isang papel. Don Miguel, ano pong pag-uusapan natin? May nawawalang pera saka ako dito sa opisina. Hindi lang basta pera, kundi malaking halaga ng pera. Ayoko nang dalhin ito sa mga pulis dahil malakas ang pakiramdam ko na isa tong inside job. Ayoko na magkaroon pa ng usapin dito sa baryo. Don Miguel, may hinala na po ba kayo kung sinong kumuha? Umiling si Don Miguel. Wala pa. Pero gaya ng sinabi ko, naniniwala ako na nagtatrabaho lang dito sa aking sakahan ang salarin. Kung ganun po, Don Miguel, bakit niyo po ako pinatawag? Gusto kong ikaw ang mag-imbestiga nito, JB. Lihim mong alamin kung sino ang nagnakaw. Ako po? Bakit ako po? Alam kong mapagkakatiwalaan kita, JB. Hindi ko ito pwedeng ipagkatiwala sa iba. Napakamot si JB sa kanyang batok. Kagabi pa lang ay sunod-sunod na ang mga bagay na bumabagabag sa kanya at hindi niya inasahan na madadagdagan pa pala yun. Pero dahil nais niyang tulungan si Don Miguel, ay naisip niya na yun muna ang kanyang uunahin. Sige po, Don Miguel. Susubukan ko pong alamin kung sino po nagnakaw sa pera niyo. Mabuti. Pero mag-iingat ka, JB. Kung sino man ang gumawa nito, siguradong hindi basta-basta. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo kapag nalaman mo kung sino ang magnanakaw. At huwag mong sabihin kahit na kanino na inutusan kita na gawin yan.
Kahit sa kaibigan mo si Choi. Alam kong magkaibigan kayo, pero gusto ko na ilihim mo muna ito sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yon, ay lumabas si JB ng opisina ni Don Miguel na mabigat ang pakiramdam. Pakiramdam niya kasi sa dami ng iniisip niya ay tila mawawala na siya sa kanyang katinuan. Pagkalabas ni JB mula sa opisina ni Don Miguel ay agad siyang sinalubong ni Choi. Naramdaman niya na magtatanong ito sa kanya kung bakit siya kinausap ng kanilang amo at hindi nga siya nagkamali. Parin JB, anong pinag-usapan niyo ni Don Miguel? Parang ang seryoso kasi ng mukha niya nung pinatawag ka niya eh. Wala naman pare. May pinapagawa lang siya sa akin. Diyos ko, akala ko naman kung ano na. Pero yung kinikwento mo kanina pare, ituloy mo na. Ano ba talaga nangyari sa'yo kagabi? Umiling si JB at nagpanggap na masama ang pakiramdam. Sa ibang araw na lang parin Choi. Medyo sumasakit ang ulo ko sa dami ng iniisip ko eh. Ikaw naman pabiting ka pa eh. Pero sige, basta pag okay ka na ha, kwento mo sa akin ha. Tumango si JB at iniwan si Choi. Dumiretso siya sa banyo ng sakahan at nang maisarado niya ang pinto, ay inilabas niya sa kanyang bulsa ang itim na bato mula sa bulalakaw. Nang nasa palad na ni JB ang itim na bato, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula roon. Para bang dumadaloy sa buong katawan niya ang lakas na nagmumula sa bato. Napalunok siya. Hindi niya alam kung ano yon, pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi yun isang ordinaryong bato lamang. Ibinalik ni JB ang bato sa bulsa ng kanyang pantalon at nagdesisyon siya na kahit hindi siya sigurado kung ano ang batong yon, ay nagpasya na siya na itago yon. Kinagabihan, nagising si JB sa malakas na sigawan mula sa labas. Napabalikwas siya ng pagkakahiga sa nakalatag na banig sa sala ng bahay ni Choi at nakiramdam siya sa paligid. Bumaha ang kaba sa dibdib niya nang isang babae ang sumigaw at sinabing merong aswang. Hindi na nag-isip si JB at tuluyan na siyang tumayo upang kunin ang itak sa kusina. Palabas na sana siya nang bigla siyang natigilan. Bigla niyang naalala ang itim na bato. Kinuha niya ang bato mula sa bulsa ng pantalon na nakasabit sa dingding at mahigpit niya yung ikinulong sa kanyang palad. Matapos yun, ay itinuloy na niya ang paglabas ng bahay ni Choi upang harapin ang aswang. May kung anong pumasok sa isip niya. Ang itim na batong nakuha niya mula sa bulalakaw. Sinundan ni JB ang sigawan hanggang sa nakita niya sa madilim na bahagi ang isang grupo ng mga tao na may dalang itak at sulo. Nasa harapan ng mga yon ang isang aswang na hawak ang isang batang lalaki na umiiyak. Pumuesto si JB sa unahan ng mga tao at nang makita niya ang itsura ng aswang ay naningkit ang kanyang mga mata. Ikaw! Ikaw nga! Ikaw ang umatake sa akin kagabi! Mabuti at naalala mo pa ako. Swerte mo lang at nakaligtas ka sa akin kagabi. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas. Biglang itinulak ng aswang ang batang hawak nito. Napasigaw ang bata habang mabilis itong dinaluhan ng ilang kalalakihan na naroon. Galit na sumugod ang aswang kay JB. Mabilis nitong hinawakan ang braso niyang may hawak na itak, dahilan para mabitiwan niya ang itak. Sinubukan nitong kagatin ang kanyang leeg, ngunit sinuntok niya ito ng malakas sa muka. Nag-atrasa ng mga tao at nagulat sa lakas ng suntok ni JB. Muling umatake ang aswang, pero mabilis na naiwasan ni JB ang hampas ng matutulis nitong mga kuko. Sinipa niya ito sa tagiliran, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Sinundan niya yon ng isa pang sipa at mabilis na suntok sa sikmura, sabay hampas ng siko sa likod ng aswang. Napasigaw ang halimaw sa labis na sakit. Bumuelo si JB at pinakawala ng isang malakas na sipa na tumama naman sa dibdib ng aswang. Sa lakas ng sipa na yon ay tumilapon ng aswang sa lupa at mabilis na gumapang papalayo.
Nang tumayo ito, ay nanlilisik ang mga matang tumitig sa kanya. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin ko na sa susunod na pag-aarap natin ay mapapatay na kita. Bago pa man makapagsalita si JB, ay biglang tumakbo ng mabilis ang aswang. Mabilis yun naglaho sa dilim, kaya hindi niya na yon nasundan pa. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos ay biglang nagpalakpakan ng mga tao na tila hindi makapaniwala sa nasaksihan na husay ni JB sa pakikipaglaban. Nilapitan siya ng mga tao at nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Ayon sa nanay ng batang lalaki, kung hindi dumating si JB ay baka kung ano na ang nangyari sa anak nito. Hindi nagtagal doon si JB. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay ni Choi, ay inilabas niya ang itim na bato. Mataman niya yung tinignan. Palaisipan pa rin para sa kanya kung ano ang batong yon, pero sigurado na siya na doon nanggaling ang husay at lakas niya sa pakikipaglaban. Nang mapagtanto ni JB na sa itim na bato nanggaling ang lakas at tapang niya, ay kumuha siya ng tali at ginawa niyang pulseras ang itim na bato upang hindi na yon mahiwalay sa kanyang katawan. Simula rin noon ay halos gabi-gabi nang umaatake ang aswang sa baryo, at dahil doon ay napuno ng takot ang mga tao. Ngunit sa bawat pag-atake ng aswang ay palaging naroon si JB upang ipagtanggol ang baryo mula sa aswang. Yun nga lang, palaging nakakatakas ang aswang, kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon si JB na mapatay ito. Dahil sa ginagawang yun ni JB, ay mabilis siyang nakilala. Marami ang humanga sa kanya at itinuring siyang isang matapang na bayani. Isang umaga, habang naglalakad si JB papunta sa sakahan, ay nagulat siya nang isang batang lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa kanya. Agad niyang nakilala ang bata dahil yon ang iniligtas niya nung unang gabi na umatake ang aswang sa baryo. Ako po pala si Makoy, Kuya JB. Ako po yung iniligtas nyo dati doon sa aswang. Ah, oo nga no. Ikaw nga yun. Namumukhaan kita eh. O ano, kumusta ka na pala? Ayos lang naman po ako, Kuya. Gusto ko lang po sana magpasalamat po sa inyo ng personal. Kung hindi po dahil sa inyo, baka kinain na po ako ng pangit na aswang na yon. Wala yon, Makoy. Basta mag-iingat ka palagi ha, at palagi ka magpipray. Opo, Kuya JB. Ngumiti si Makoy, saka inilabas ang isang bagay na kanina pa nito itinatago sa likod nito. Nagulat naman si JB nang malaman na isang dinamita ang hawak ng bata. Diyos ko pong bata ka! Bakit may dala kang ganyan? Saan mo nakuha yan? Nagtatrabaho po kasi sa minahan si tatay eh. Ginagamit po nila ito sa trabaho nila. Kinuha ko po ito sa bahay namin. Makoy, dinamita yan at hindi yan isang laruan. Alam ko po, Kuya JB. Hindi ko naman po ito paglalaruan eh. Baka magamit niyo po ito para mabatay niyo po yung aswang. Inabot ni Makoy kay JB ang dinamita at tinanggap naman niya yon. Naisip niya na merong punto si Makoy. Kung hindi niya mapapatay ang aswang gamit ang itak, ay marahil yun ang sagot. Salamat, Makoy ah. Malaking tulong tong binigay mo sa akin. Biglang ngumiti ang bata bago tumakbo palayo. Isinilid naman ni JB ang dinamita sa kanyang bag bago ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa sakahan. Nang makarating na si JB sa sakahan, ay sinalubong siya ng kanyang mga katrabaho. Lahat ay pinuri siya sa kabayanihan na ginagawa niya dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala nang ibang naisagot si JB kundi salamat. Hindi niya akalain na ganun pala kasarap sa pakiramdam kapag naa-appreciate ng marami ang kabutihan na kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay nakita ni JB ang kaibigan niyang si Choi na palapit sa kanya. Sinalubong niya ang kanyang kaibigan. Grabe na talaga.
Kung ituring ka naman nila parang ikaw na ang Diyos Hayaan mo na sila pare. Siguro natutuwa lang sila dahil may lumalaban sa aswang na alam nating kinatatakutan ng marami. Ewan, talagang sikat na sikat ka na. Dati dito ka lang sa sakahan sikat Ngayon, sa buong baryo na. Bakit paring Choy? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Oo nga pala. Pinapatawag ka ni Don Miguel sa opisina niya. Ang sabi niya sa akin kapag nakita raw kita, papuntahin daw kagad kita sa opisina niya. Matapos magpasalamat ni JB sa kaibigan niyang si Choy, ay naglakad na siya patungo sa opisina ni Don Miguel. Pagpasok niya roon, ay naabutan niya si Don Miguel na nakaupo. Agad siyang lumapit dito. Mukha yatang abala ka na sa ibang bagay, JB. Bilang may-ari ng sakahan, kung saan ka nagtatrabaho, ay ipinagmamalaki kita ng sobra. Saludong-saludo ako sa tapang mo. Hindi lahat ng tao ay kayang harapin ang isang aswang, lalo na't alam nating lahat kung gaano sila kabangis at kawalang awa. Don Miguel, ginagawa ko lang naman po ang alam kong tama. Lalo na't may kakayahan naman po akong tumulong. Tumango si Don Miguel habang bakas sa muka ang paghanga. Ngunit agad itong naging seryoso makalipas ang ilang sandali. Maiba ko, JB. Kumusta na ang pag-iimbestiga mo sa nawawalang pera? Pasensya na po Don Miguel. Hindi ko na po masyado natutukan ng pag-iimbestiga Sa ngayon po, mas inuuna ko po ang aswang. Pero kapag napatay ko na po siya, itutuloy ko po ang paghanap sa nagnakaw ng pera nyo. Naiintindihan ko. Sige, unahin mo muna yung aswang na yan. Yan naman talagang importante dahil buhay ng mga tao nakataya. Tumango si JB. Alam niyang may pananagutan pa rin siya kay Don Miguel dahil pumayag siya sa trabahong ipinapagawa nito. Ngunit nagpapasalamat siya na malaki ang pag-unawa nito sa kung anong bagay ang mas dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sa mga lumipas pang mga araw, ay tuluyan nang nagbago ang buhay ni JB. Sa umaga, ay abala siyang nagtatrabaho sa sakahan ni Don Miguel. Ngunit pagsapit ng gabi, ay nag-iiba ang kanyang papel at nagiging tagapagtanggol na siya ng baryo mula sa aswang. Tuwing sasapit ang dilim, ay nagbabantay siya sa paligid habang tangan ng itak at ang itim na bato mula sa bulalakaw. Palagi siyang umaasang darating na ang gabi kung saan tuluyan niya nang mapapatay ang aswang. Gusto ni JB na mapatay na ang aswang, hindi para patunayan ng kanyang tapang at lakas, kundi dahil nais na niyang bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryong yon. Isa pa, gusto na rin niyang makapag-focus siya sa kanyang trabaho. Ngunit dumating ang araw na napansin ni JB ang pagbabago ng mga tao sa pakikitungo sa kanya. Kung dati ay masigla ang mga ito na bumabati sa kanya tuwing dumadaan siya, ngayon naman ay parang iniiwasan na siya ng mga ito. May mga hindi tumitingin sa kanya ng diretso at may mga lumalayo kapag papalapit siya. At wala siyang ideya kung bakit yun nangyayari. Hanggang isang gabi, habang naghahapunan, ay hindi na natiis ni JB na magtanong kay Choy. Paring Choy, napapansin mo ba? Parang umiiwas na sa akin ng mga tao. Alam mo ba kung bakit? Napahinto si Choy sa pagkain at hindi agad sumagot. Para bang nag-aalinlangan ito kung magsasalita ba ito o hindi. Bakit pa rin, JB? Wala ka bang alam sa kumakalat na chismis ngayon dito sa baryo? Anong chismis, paring Choy? Sa dami kasi ng ginagawa ko, wala na akong oras para sa mga ganyang bagay May kumakalat na balita na isa kang aswang. Ang sinasabi nila, ang aswang na umaatake sa baryo ay kasabwat mo para lang bumango ang pangalan mo sa mga tao. Labis na nagimbal si JB sa kanyang narinig. Ano? Alam mong hindi totoo yan, paring Choy. Kilala mo ako. Hindi ako aswang. Alam ko.
Pero yun ang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon eh. Naniniwala sila na aswang ka pare. Labis na nagtaka si JB. Hindi niya alam kung paano siya napagbintangan ng ganon. Ang bihira. Sino naman kaya nagpakalat ng kalokohang yun? Hindi ko alam pare. Wala rin akong ideya. Kung sino man ang gumagawa niyan, siguradong malaki ang inggit nun sa akin. Iba na talaga kapag inggit ang umiral sa katawan ng isang tao. Lahat ay gagawin para siraan ng taong kinaiinggitan niya. Parang gusto kong busalan ng dinamita ang bibig ng taong yun, Choy. Pero hindi ako papayag na tuluyang masira ako sa mga tao. Kailangan kong makausap ang mga tao para linisin ang pangalan ko. Nako, hindi magandang ideya yan paring JB. Kapag pinuntahan mo sila para ipaliwanag ang sarili mo, baka lalo lang nilang isipin na may tinatago ka. Baka isipin pa nila na defensive ka. Hayaan mo na lang sila at mamamatay din ang chismis na yan. Nakuha naman kagad ni JB ang punto ng kanyang kaibigan. Napagtanto niya na kahit na anong paliwanag ang gawin niya sa mga tao, kung ayaw na siyang paniwalaan ng mga ito, ay magsasayang lang siya ng laway. Sa kabila ng malamig na pagturing sa kanya ng mga tao sa baryo, patuloy pa rin si JB sa kanyang ginagawa. Tuwing gabi ay patuloy siyang nagbabantay sa bawat sulok ng baryo upang mapanatiling ligtas ang mga tao laban sa aswang. Pero kahit na anong pilit niyang huwag magpaapekto sa mga maling paratang sa kanya, ay hindi niya magawa. Yun ay dahil sa ramdam niya ang mga matang palihim na sumusulyap at ang mga bibig na bumubulong sa kanyang likuran. Isang umaga, matapos ang isang walang tulog na gabi, ay nagpunta siya sa bukana ng kagubatan upang magsanay. Kailangan niyang panatilihing malakas ang kanyang katawan at isip kung nais niyang tapusin ang bangungot na bumabalot sa baryo. Matapos ang ilang oras na pagsasanay, ay napagod din siya. Umupo si JB sa ugat ng isang matandang puno upang magpahinga. Inisip niya kung sino ang maaaring magpakalat ng maling balita tungkol sa kanya, pero wala siyang mapaghinalaan kahit isa. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang maramdaman niyang may ibang presensya sa kanyang paligid. Kumunot ang kanyang noo. Lumabas ka! Alam ko nandiyan ka lang! Magpakita ka sa akin! Sa kanyang sinabi, gumalaw ang isang makapal na halaman sa kanyang kaliwa. Lumabas mula roon ang isang pamilyar na bata. Yun ay walang iba kundi si Makoy, ang batang iniligtas niya noon mula sa aswang at ang nagbigay sa kanya ng dinamita. Tahimik na lumapit sa kanya si Makoy at umupo sa tabi niya. Hindi ka ba natatakot sa akin, Makoy? Kahit pa may kumakalat na chismis na isa akong aswang? Hindi po ako naniniwala sa kumakalat na chismis na yon tungkol po sa inyo, Kuya JB. Bakit naman? Kasi po kung aswang po kayo, bakit niyo po ako iniligtas nun? At bakit kayo po ang lumalaban sa aswang? Napatingin si JB sa bata. Hindi niya inasahan ang ganong pangangatwiran mula sa isang batang tulad ni Makoy. Malungkot lang po ako kasi sa kabila po ng ginagawa niyong pagtulong po sa mga tao dito, ay ganito pa po ang isinukli nila sa inyo. Wala tayong dapat ibang sisihin, kundi ang taong nagpakalat ng kasinungalingan yon. Ang mga tao kasi ay madaling maniwala sa mga naririnig nila at kahit wala namang ebidensya. At yun ang nakakatakot. Siguro po, kailangan niyo na pong mapatay ang aswang sa lalong madaling panahon para makita na po din lahat na hindi po kayo kasabwat at kakampi talaga kayo ng baryo. Napabuntong hininga si JB. Alam niyang tama ang bata. Ang tanging paraan upang mapatunayan niyang hindi siya aswang ay ang mapatay niya ang aswang. Pero sa mga nakalipas na gabi ay naging mailap na ito. Tumingin si JB kay Makoy at bahagyang ngumiti. Salamat, Makoy. Para saan po, Kuya JB? Dahil kahit bata ka lang, ay hindi ka kagad naniniwala sa mga naririnig mo. Sana'y dalin mo ang pag-uugaling yan
hanggang sa iyong paglaki. Ngumiti si McCoy. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang bata sa kanya. Habang naglalakad palayo si McCoy, ay sinundan ito ng tingin ni JB hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Nang sandaling yon, ay nangako si JB sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang aswang dahil yun na lang ang natitirang paraan para malinis niya ang kanyang pangalan. Maging sa sakahan ay ramdam na ramdam ni JB ang pag-iwas ng mga trabahador sa kanya. Pakiramdam niya ay meron siyang nakakahawang sakit na pilit na iniiwasan ng lahat. Sa tuwing dadaan siya, ay mabilis na naglalayuan ang mga kasamahan niya. Alam niyang ang chismis ang may kagagawan nun at hindi niya maiwasan na baka kapag nagtagal ang ganung pangyayari ay maisipan ng mga tao na paalisin siya sa baryo. Ganun pa man, kahit paano ay masaya pa rin si JB dahil hindi naniniwala si Don Miguel sa mga paratang laban sa kanya. Patuloy itong nakikitungo sa kanya ng normal at hindi nagpapakita ng pagdududa. Isang tanghali, matapos ang trabaho, ay tinawag si JB ni Don Miguel sa opisina nito. Alam kong hindi totoo mga chismis na kumakalat tungkol sa'yo, JB. Naku, maraming salamat po, Don Miguel. Malaking bagay po sa akin na may iilang tao ang hindi naniniwala doon. Minsan, ganyan talaga mga tao. Kapag may isang taong mas angat o may ginagawa para sa ikabubuti ng iba, ay madali silang mainggit, imbis na gawin itong inspirasyon upang umangat din sila. Pero tandaan mo to, JB, ang katotohanan, kahit na gaano pa katagal na itago, ay lalabas at lalabas rin sa tamang panahon. Nag-init ang dibdib ni JB sa sinabi ni Don Miguel. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumakas at nagkaroon ng determinasyon na malinis ang kanyang pangalan. Ituloy mo lang ang ginagawa mo, JB. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo napapatay ang aswang na yon. Opo, Don Miguel. Sa ngayon po, ayun talagang gusto kong mangyari. Pagsapit ng hapon, ay pagod na umuwi sina JB at Choi sa bahay. Pagdating nila roon, ay kumuha ng pera si Choi at nagpaalam kay JB. Paring JB, labas muna ako ah. May bibilin lang ako sa tindahan. Sige pare, mag-iingat ka. Pagkaalis ni Choi, ay kumuha si JB ng malinis na damit. Plano niyang maligo para maalis ang init at alikabok mula sa maghapong trabaho. Pumasok siya sa banyo at natigilan siya nang makita na wala na palang sabon doon. Napakamot siya ng ulo. Lumabas si JB ng banyo at kumuha ng pera sa kanyang pitaka, saka lumabas ng bahay upang magtungo sa tindahan. Habang naglalakad si JB papunta sa tindahan, ay ramdam niya ang mapanuring tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Alam niyang hindi siya makakatakas sa masamang tingin ng mga ito, pero pinili niyang hindi na lang yun pansinin. Nang malapit na si JB sa tindahan, ay natanaw niya si Choi. Nakausap ang isang tindera. Sa normal na pagkakataon, tatawagin niya ito at lalapit para sabay silang umuwi. Pero may kung anong bumagabag sa kanya. Nais niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Palihim siyang lumapit at nag-ingat siya na hindi makita ni Choi. Tahimik siyang nagtago sa gilid ng tindahan at doon ay narinig niya ang usapan ng dalawa. Alam mo, nakita ko mismo si JB nung isang gabi. Lumabas siya ng bahay, tapos sa likod mismo ng bahay ko ay naging aswang siya. At hindi lang yun, may kausap siyang isa pang aswang, yung aswang na umaatake dito sa atin. Nako, abay kung totoo yan, Choi, bakit mo pa siya kinukupkup sa bahay mo? Gusto ko nang paalisin ate, kaso natatakot ako sa kanya eh. Baka balikan ako eh. Alam mo na, baka magalit siya sa akin kapag pinaalis ko siya. Hindi niyo ba napapansin? Bakit hindi pa rin niya napapatay yung aswang kahit gabi-gabi siyang nagbabantay? Kasi naman, magkakampi sila
Magkasabwat! Halos magdilim ang paningin ni JB. Hindi siya makapaniwala na kaibigan niya ang siyang sumisira sa kanya. Sigurado ko, pag nakuha na niya ang loob ng mga tao, ay madali niya na maitatago ang pagkaaswang niya. Mas madali na siya makakapatay dahil hindi na siya pagdududahan. Malas lang niya kasi nalaman mo ang totoo. Hindi niya matutuloy ang plano niya. Napakuyom ng kamao si JB. Gusto niyang sugurin si Choi at kumprontahin ito sa lahat ng kasinungalingang sinasabi nito. Pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang umalis at lumayo. Hindi niya na kayang marinig ang iba pang kasinungalingan na lalabas sa bibig ng kaibigan. Habang naglalakad palayo, ay bumigat ang dibdib ni JB. Hindi niya maunawaan kung bakit ginagawa ni Choi sa kanya. Akala niya ay magkaibigan sila. Akala niya ay nasa panig niya ito. At sa puntong yun, napagtanto niyang hindi lang aswang ang kalaban niya, kundi pati na rin ang mismong tao na itinuring niyang isang kapatid. Kinagabihan, sa hapagkainan, ay tahimik si JB habang panay naman ang kwento ni Choi tungkol sa kung ano-anong bagay. Matiim siyang nakatingin kay Choi habang sa hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Paano mo nagagawa makipag-usap sa akin ng ganito, Choi? Gayong ikaw pala nagpapakalat ng chismis sa isa kong aswang. Biglang natigilan si Choi. Bumakas ang gulat sa mukha nito, pero hindi naglaon. Ay pagak itong tumawa. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, pare. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ng tindera kanina sa tindahan. Alam kong ikaw ang nagpapakalat ng lahat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Bakit? Bakit, Choi? Anong dahilan mo? Naiinggit ka ba sa akin? Sino nagsabi sa'yo na naiinggit ako sa'yo? Dahil ba kay Don Miguel? Dahil naging malapit ako sa kanya? Biglang bumakas ang galit sa mukha ni Choi. Tumawa ito ng mapait bago tumingin ng diretso kay JB. Siguro nga panahon na para malaman mo ang totoo. Oo, tama ka. Ako ang nagpapakalat ng chismis sa isa kang aswang. Alam mo kung bakit? Dahil masyado kang pabibo sa sakahan. Dumating ka lang dito, nakuha mo na kagad ang loob ni Don Miguel. Tapos ang posisyong matagal ko nang pinapangarap, kinuha mo. Kung ganon, inaamin mo nga naiinggit ka sa akin. Hindi ako naiinggit. Wala akong dapat na ikainggit sa'yo. Wala namang tao na umaamin na naiinggit siya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ikaw, Choi? Ikaw pa talagang gagawa nito sa akin? Magkaibigan tayo, di ba? Dati tayo magkaibigan, JB. Pero masyado kang pabibo. Ang tagal ko na nagtatrabaho sa sakahan. Ang tagal ko na nasa baryong ito. Pero ni minsan, hindi ko nakuha ang respeto at paghanga ng mga tao ng tulad sa'yo. Ikaw? Kakadating mo lang dito. Pero nagawa mo makuha yun dahil masyado kang bait-baitan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni JB. Grabe ka. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito sa bahay mo. Bukas ng umaga, aalis na ako. Ayos lang. Tama yan. Bumalik ka na lang sa Maynila. Sa bahay mo lang ako aalis, Choi. Pero hindi sa baryong to. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay ang aswang. Kailangan kong malinis ang duming nilagay mo sa pangalan ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matalim silang nagtitigan. Alam ni JB na sa gabing yun ay tuluyan nang nawala ang pagkakaibigan nila at yun ay dahil lamang sa inggit. Matapos ang mainit na pag-uusap ni na JB at Choi sa hapagkainan, ay agad na inimpake ni JB ang mga gamit niya. Habang inilalagay ni JB ang huling piraso ng damit niya sa bag, ay saglit siyang natigilan. Nilingon niya ang paligid ng bahay. Sa kabila ng lahat, alam niyang naging tahanan niya ang bahay na yon sa loob ng ilang buwan, kaya kahit paano ay mabigat pa rin sa loob niya
ang umalis doon. Pagkalipas ng ilang minuto, ay naglatag na ng banig si JB at humiga. Nais niyang matulog ng maaga dahil ang plano niya ay madaling araw siyang aalis. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nakatulog si JB. Ngunit hindi rin nagtagal ay nagising siya dahil may biglang sumakal sa kanya. Sa pagmulat niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman na si Choi ang sumasakal sa kanya. Choy! Choy, ano ginagawa mo? Choy! Nagtatanong ka pa talaga. Papatayin kita. Ano pa ba? Ngunit mas lalong nagimbal si JB nang sa isang kisap mata ay nagbago ng anyo si Choi. Naging isang aswang ito. Ang mga kamay nitong maigpit na sumasakal sa leeg niya ay nagkaroon ng matutulis na mga kuko at ang mukha nito ay naging parang sa isang mabangis na halimaw. Ikaw? Hayop ka! Ikaw ang aswang! Tama ka! Ako nga! Nagpumigla si JB pero mas lalong humigpit ang pagkakasakal ng aswang sa kanya. Halos hindi na siya makahinga, kaya naman bumulong siya sa itim na bato. Nabigyan siya nito ng lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa katawan ni JB. Sa isang iglap ay nakawala siya mula sa sakal ni Choi at buong puwersang itinulak ito papalayo. Mabilis siyang bumangon at bago pa makasunggab muli ang aswang ay sinuntok niya ito sa muka na sinundan niya ng isang matinding sipa sa dibdib nito. Tumilapo ng aswang papunta sa pinto. Bumangga ang likod nito sa pinto, dahilan para mawasak yon at lumipad hanggang sa labas ang aswang. Agad na tumakbo si JB sa kusina at kinuha ang itak. Paglabas niya ng bahay ay hinanap niya ang aswang pero wala na ito. Magpakita ka sa akin, Choy! Magpakita ka! Huwag kang magtago! Gusto mo akong patayin, di ba? Di ba? Inggit na inggit ka! Kaya puro paninira ang lumalabas sa bibig mo! At puro kasamaan ang tumatakbo sa utak mo! Dahil sa malakas na sigaw na yun ni JB, ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay ang mga taga-baryo. Naguluhan na mga yon nang makita siya. Hanggang sa may naramdaman si JB na presensya sa itaas. Tumingala siya at doon niya nakita ang aswang na nakaupo sa sanga ng isang puno na nasa harapan ng bahay. Tumalon ng aswang pababa habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Hindi na nagawang makaiwas si JB at mabilis na nasunggaban ng aswang ang braso niya at buong puwersa siya nitong kinagat doon. Napangiwi si JB sa sakit pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sinaksak niya sa tagiliran ng aswang at napasigaw ito sa sakit. Mabilis na lumayo ang aswang kay JB pero agad din itong umatake. Nagpatuloy ang kanilang laban. Ngunit nahirapan si JB na tamaan ng aswang dahil sobrang bilis ng kilos nito. Ilang beses siyang sumugod pero puro hangin lang ang tinatamaan ng kanyang itak. Alam niya na kahit malakas siya dahil sa itim na bato ay wala rin yung silbi kung hindi niya matatamaan ang kanyang kalaban. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban ni JB sa aswang ay pumasok sa isip niya ang dinamita na ibinigay sa kanya ni McCoy. Napagtanto niya na maaari niya yung gamitin upang tuluyan niya ng mapatahimik si Choi. Mabilis siyang tumakbo papalik sa loob ng bahay. Mula sa kanyang bag ay kinuha niya ang dinamita at isang lighter. Isinuksok niya sa gilid ng suot niyang shorts ang dinamita at saka siya bumalik sa labas. Sumugod ang aswang kay JB habang nakabuka ang malaki nitong bibig. Imbis na umatras o umiwas ay sinalubong ito ni JB at kinuha ang dinamita sa gilid ng kanyang shorts. Buong puwersa niyang isinalpak yon sa malaking bunganga ng aswang at ipinagdiinan pa niya yon. Nabigla naman si Choi at pilit nitong sinubukang iluwa ang dinamita pero madiin ang pagkakahawak ni JB sa dinamita. Hayop ka! Ang dapat sa mga inggiterong kagaya mo ay pinapasabog ang bunganga para manahimik!
Gamit ang lighter, ay mabilis niyang sinindihan ang mitya ng dinamita. Malakas niya itong sinipa sa dibdib at bago pa bumagsak sa lupa ang aswang, ay sumabog na ang dinamita. Sumabog at nadurog ang buong ulo ng aswang. Kumalat sa kung saan-saan ang dugo at laman nito. Ang katawan ni Choi ay bumagsak nang wala na ang ulo nito. Bumalot ang katahimikan sa paligid. Isa-isang tinignan ni JB ang mga tao na nakasaksi sa pagpaslang niya sa aswang. Sana ay nasagot na ng nakita nyo kung sino ang tunay na aswang. Lahat tayo ay nilinlang ni Choi. Siya ang tunay na aswang at hindi ako. Tila nahihiya na yumuko ang ilang tao na naroon. Si JB naman ay tahimik na bumalik sa loob ng bahay. Doon ay nanghihina siyang napaupo sa isang sulok. Alam niyang ginawa niya ang tama. Alam niyang kailangang mamatay ni Choi. Pero sa kabila ng lahat, ay masakit pa rin sa kanya na kailangan nilang humantong ni Choi sa ganung tagpo. Matapos ang lahat ng nangyari, ay tuluyan ng nalinis ang pangalan ni JB sa buong baryo. Ang takot at pag-aalinlangan ng mga tao sa kanya ay napalitan ng paghanga at pasasalamat. Napatunayan niya na hindi siya isang aswang, kundi isang tagapagtanggol na handang isugal ang buhay para sa kaligtasan ng iba. Samantala, natagpuan ni JB ang nawawalang pera ni Don Miguel sa cabinet ni Choi, kaya tuluyan ang nasagot kung sino ang tunay na magnanakaw. Agad na ibinalik ni JB ang pera kay Don Miguel at bilang pabuya ay binigyan siya nito ng malaking halaga. Nanatili sa pangangalaga ni JB ang itim na bato mula sa bulalakaw. Sa mga nangyari ay napatunayan ni JB na kayang sirain ng inggit ang pagkakaibigan. Natutunan din niya na sa halip na mainggit ay dapat matutong magsikap at magpahalaga sa kung anong meron ka. Dahil sa huli, ang kasamaan ay may katapusan at ang katotohanan at kabutihan ang siyang laging mananaig.